Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, isi-share ko sa inyo yung experience ko na ma-CS sa private and public hospital at yung experience ko sa unang cesarean versus sa repeat CS. Yung sasabihin ko dito sa video ay based lamang sa experience ko at hindi ito nagre-reflect or applicable sa lahat ng hospital. I-share ko yung reason kung bakit ako na-CS, yung facilities, yung doctors, both private and public hospital, yung recovery, at saka yung magkano yung nagastos ko sa cesarean section. Bakit ba ako na-CS? Dalawang beses ako na-CS noong year 2015 at year 2021. Unahin natin yung year 2015. Sa una kong anak, October 9 ang due date ko. Unfortunately, lumagpas ako sa due date. Over 13 ako ng anak. Yung time na yon, na-stuck ako sa 2 cm at hindi siya nag-progress. Hindi talaga nag-open yung cervix ko. And nagkakaroon na rin ng fetal distress o yung heartbeat ni baby is bumababa na. Kaya nag-decide talaga ang OB ko noon na i-CS na ako. Dito naman sa year 2021, ito talaga yung reason kung bakit ako na-CS. Yung repeat CS siya or in-schedule. Nagpa-check up ako kay OB at 36 weeks. Inulit ko sa kanya na mag-try kami mag-normal delivery. Big una kong check up sa OB na to, sinabihan ko siya na kung pwede kami mag-normal delivery. Nagdala rin ako ng operational record ko from previous na CS and qualified naman ako na mag-normal delivery kasi yung cut dun sa uterus ko is qualified for normal delivery. And wala naman akong ibang nararamdaman or okay naman yung BP ko, healthy ako. So, sabi ko, malaking yung chance na makapag-normal delivery. And pumayag naman siya. Wala na siya sinabi sa akin nun. Sabi niya lang sa akin, okay, sige, itatry natin. Nung 36 weeks, inulit ko sa kanya and then suddenly sinabi sa akin ni OB. Inaliwanag niya sa akin na pwede kami mag-try mag-normal delivery. Unfortunately, yung hospital is public. Wala silang pang fetal monitor. Niya, hindi rin daw mamomonitor kung magkakaroon ako ng uterine rupture sa mattress ko. Baka kasi magka-internal bleeding doon sa loob. Prepare man din ako ng waiver kung itatry namin na mag-normal delivery. Kung may mangyari man sa akin or sa baby, walang pananakutan sila or yung hospital. Nabihan niya rin ako na pumunta sa Red Cross para magpa-reserve ng dugo. At in-explain niya rin sa akin na since public hospital yon, kung halimbawa na hindi kayanin ng normal delivery, paano kung uwi din sa CS and kailangan tumawag ng anesthesiology, so paano kung mahirapan sila na kumuha agad ng doctors. In-explain naman niya mabuti sa akin yung mga consequences if magta-try kami mag-normal delivery. Dumating sa point na nag-decide na ako na hindi na lang kasi ayaw ko yung pipirma pa ako ng waiver para nangyari sa baby or sa akin. Sino bang sisisihin? Tapos parang napaka-hassle, pupunta pa ako ng Red Cross para magpa-reserve ng dugo. To be honest guys, sana nun pa lang, nung unang check-up ko sa kanya, kung na-explain niya na sa akin agad yun, nung time na yon, sana nakapaghanap pa ako ng ibang hospital or yung talagang VBAC advocate, yung VBAC or vaginal birth after cesarean section. Wala naman akong pagsisisi talaga sa hospital na pinag-anakan ko doon sa OB kasi napakagaling niya and okay naman kasi ang lahat, walang naging problema sa akin. So ayun na nga guys, naging failed yung pangarap ko mag-normal delivery. Tapos na-uwi siya sa repeat CS, nagpa-schedule na lang ako. In terms naman sa facilities, dun muna tayo sa private. Noong 2015, nung nagpa-admit na ako, lahat binigay nila. May new pillow, blanket, temperature, may toothbrush. Parang kompleto na siya na nakalagay sa kit. Yung room is private, na the aircon, tapos may ref, walang TV, pero okay naman yung room. Yung facilities sa mismong operation room, okay din, walang naging problema.
Ito namang sa public hospital, yung pinag-anakan ko ngayon, ang hospital is not really that good sa labas, pero pagdating sa loob, okay. Nung nagpa-admit ako doon, wala silang binigay sa akin kasi lahat provided ko. Ako yung nagdala ng unan, ng mga hygiene kits. Pero yung kinuha naming room noon is private din, na solo namin yung room. Aircon din siya, though walang ref. May sarili ding CR. Kasi common sa mga public hospital, 'di ba, yung may kasama ka sa room tapos hindi aircon. Sa operation room sa public hospital, okay din naman siya. Almost the same nung sa private hospital, yung doctors. Both private and public hospital, napaka-professional ng mga doctors. Lalong-lalo na yung dalawa kong OB. Yung OB ko doon sa una kong anak at doon sa padalawa. Yung sunod naman is yung recovery. Yung recovery ko doon sa first CS, siguro dahil first time ko, grabe yung naramdaman kong lahat ng sakit noon. Pero nung time na nasa operation room ako, hindi ko naramdaman yung nilagyan ako ng anesthesia. Medyo slight na yung naramdaman ko. Kasi nagli-labor ako noon nararamdaman ko yung sakit ng tiyan ko. Madaling araw pati ako nung sinies. Parang sobrang antok na antok ako noon. Nilagyan nila ako ng anesthesia, nakatulog na ako noon. Siguro narinig ko lang yung iyak ni baby hanggang sa nakatulog na ako. Paggising ko, nasa recovery room na ako. And hinahanap ko si baby. Sabi ko, asan si baby? Gusto ko makita. Pinakita sa akin saglit. Walang nangyayaring skin to skin, and kinuha na ulit si baby kasi sabi daw lalamigin daw, ganon. Ito sa private hospital na pinag-anakan ko noong 2015, si baby hindi namin nakasama sa room. Nasa NICU siya. Tapos yung recovery ko dito sa first CS, first day or no second day nung first CS ko, nakakalakad na ako, pero kailangan ko pa rin ng help, ng alalay para pumunta sa CR, hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, as in, ang pakiramdam ko sobrang sakit na para bang may luluwa sa tiyan ko. Kailangan ko talagang may nag-aalalay sa akin kahit nung pag-uwi ko sa bahay. Almost 2 months na, medyo masakit pa yung tiyan ko. Dito naman sa repeat CS ko ngayon 2021, yung recovery, super blessed ako. Na-mention ko na to doon sa birth vlog ko or sa birth story ko na first day pa lang, nakaya ko na kahit wala akong alalay, nakakapunta ako sa banyo, hanggang sa pag-uwi ko sa bahay, sobrang gaan. Siguro dahil second CS ko na, yung body ko is alam niya na yung pain, kaya mas madali akong naka-recover. Dito sa second CS ko, wala pang 2 weeks, tanggal na agad ako ng binder kasi sobrang naiinitan ako. Unlike doon sa unang CS, parang 2 months na ako na CS noon, naka-binder pa rin ako. Lastly guys, is magkano ang gastos ko sa private versus sa public hospital nung year 2015 versus sa year 21, lalo pat pandemic. Guys, ito is based lang talaga sa experience ko doon sa hospital. So, I'm not saying na kung ano yung binayaran ko sa mga hospital na to, ganun din yung may experience yung if ever na ma-CS kayo, huwag naman sana, ganun din yung babayaran nyo. So, hindi ganun. Yung naging total bill ko sa private hospital nung year 2015, yung bill is sa akin at saka kay baby, total of 109,000. Meron akong PhilHealth guys, kaya nabawasan yung 109,000, naging 72,000 na lang yung binayaran ko. Ito naman sa public hospital, although public hospital to, ang kinuha pa rin namin room is private. Hanga ako doon sa mga ibang public hospital kasi zero bill sila. Sa pinag-anakan ko ngayong 2021, even though na pandemic, ang nagastos namin, total na to guys, less na rin yung PhilHealth, 33,500. Yung antigen kasi ng asawa ko is ginawa din nung araw na yon kung kailan ako na-admit. So, 1,500 yon. Kung isasama natin yon 35,000 lahat yung nagastos namin dito sa public hospital. Mas malaki naman yung natipid namin compared dun sa previous
CS ko na gumastos kami ng 72,000. Kung wala pa akong PhilHealth noon, di ba, 109,000. See the difference, ang laki talaga, from 72,000, 35,000 yung binayaran namin dito. Based sa experience ko, both private and public hospital, okay naman. Ang cesarean section, walang problema. So, it doesn't matter talaga kung isi-CS ka sa public or private hospital. As long na alam mo na okay naman talaga doon sa hospital na yon. So, guys, yun lang naman yung may share ko sa inyo about to sa CS ko. Kung may mga tanong kayo, just comment down below. And kung na-experience nyo din yung CS, mag-share din kayo kung magkano yung nagastos nyo, private or public hospital man to. If you're new to my channel, don't forget to subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa new upload ko. See you in my next upload. Bye!